Isa sa mga tinitingalang motorcycle brand dito sa bansa ay ang Honda brand, na kung saan karamihan sa mga hinahanap mo sa motorsiklo ay narito na, gaya ng pagiging matipid sa gasolina, malakas na performance, kausayan sa urban jungle at mas magandang pang daily. Tumatagal ang kalidad, mapagkakatiwalaan sa mahabang panahon at may advance na katangian mula sa loob at labas. Mga bagong modelo ngayong henerasyon ay sa wakas na kumpleto na. Ang mga modelong hindi nawawala sa listahan ng mga pinagpipiliang mga motorsiklo ng brand dito sa bansa. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po na mag-click yung subscribe button pati ng notification bell para naman update ko lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Honda Airblade 160. Simula nang tumungtong ang taong 2022 ay marami na rin talaga ang nai-update na motorsiklo si Honda. Magmula sa mga manual naked handle motorcycle nito at hanggang sa mga automatic motorcycle scooter. At dahil dyan ay unti-unti na rin nagsi-upgrade ang ibang modelo nito hanggang sa mabago na rin pati na ang Honda Airblade na nilabas lamang noong 2020. Marami rin talaga ang napabilib sa motorsiklong ito dahil sa saktong laki at sukat nito na akmang-akma lang din sa pormahan ng isang rider. Lalo na nung inilabas ito sa Pilipinas na inendorso pa ng idol natin na si Coco Martin. At isa pa nga ako sa napabilib ng motorsiklong ito at isa rin ako sa nagkaroon ng isang unit nito, ang Honda Airblade 160 na kabibiliban mo dahil sa upgraded specs in features nito. Sa makabagong disenyo nito at maraming kagamitan, siguradong maaakit ng Honda Airblade 160 ang maraming batang rider na nagsisimula pa lamang gumamit ng automatic motorcycle sa ngayon. Sa local market, ang scooter na ito ay ginagawang available gamit lamang ang isang ABS variant na may retailing price na 119,900 pesos. Kapansin-pansin din sa bike na ito ang maraming mga modernong tampok para sa presyo nito. Kabilang dito ang all LED lighting system, smart key kasama ang keyless start at digital ang panel gauge, U-box para sa karagdagang storage at power socket para sa mga recharging device. Kasama naman sa mga security features nito ang alarm system, side stand cut-off switch at engine check. Maliban dyan, itong Honda Airblade sa panibago nitong pag-re-update mas naging kulang disenyo. Hindi nawala ang dating hugis ng body figure, mas matalas na frontal piece for better aerodynamic. Ang nagpapagana sa Honda Airblade 160 ay isang 157 cubic centimeter displacement, single overhead camshaft, liquid cooled at may ESP Plus engine technology na nagpapalabas ng 15 horsepower at 14.6 Nm ng torque. Ang power output ay inilalapat sa pamamagitan ng isang CVT type na transmission na B-belt at naghahatid ng top speed na 125 km/h. Tulad ng dati ang modelong ito ay may katipiran pa rin sa fuel consumption na 4.5 liter ang fuel tank capacity nito ay kayang ubusin sa loob ng 202.5 km na takbo. Tulad ng ibang 160cc ng Honda, para sa kaligtasan at seguridad, ang scooter ay nilagyan din ng anti-lock braking system, isang makapit na brake disc sa front habang naka-drum brake naman sa rear brake. Honda Click 160 ang mas futuristic na rin ng mga katangian. Hindi lang mas malakas na makina ngayon, pati ang bagong external front design ay talagang nag-trend at nakaagaw ng atensyon sa marami. Ang paglabas nitong modelo ay sadyang inabangan mula Indonesia ay dinala sa bansa para magamit ng mga naghahanap ng mas malawak na katangian kumpara sa small brother na Honda Click 125. Ang game changer na ito ay nagbibigay ng mas convenient na pagsakay, sinamahan ng malalapad na front footboard, mas malaking underseat storage at may kasama na ring USB charging port. Ang maluwag ding mga bulsa sa harapan at mga sabitan na hook ay mas binibigyang halaga ang mga bagay na dinadala natin sa araw-araw na pwede mong isabit dito. Ang Honda Click 160 ay nilabas sa bansa na may isang variant na standard at kasama sa mga iniredesign dito ang instrument meter panel gauge, mga ilaw na mga naka-LED type at mas malalaking sukat ng gulong nito na ngayon ay 100 by 80R14 sa front habang 120 by 70R40 naman sa rear. Ang bawat gulong ay sinusuportahan ng mga reliable suspensions gaya ng telescopic fork, swing arm, single shock absorber. Para naman sa pangkaligtasan, ito ay sinamahan na rin ng braking system na disc type sa front at drum brake naman sa rear.
na sinusuporta ng isang combination braking system kung saan mas na-enhance ang magandang paggamit ng brakes sa mga biglaang pagpipreno. Itong modelo ay pinapagana ng 157 cubic centimeter na displacement kasama ang naka-single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft na makina nito na nilagyan ng ESP Plus engine technology ng Honda. Siyang nagpapaganda naman ng takbo ng makina. Ang fuel supply system na PGM-FI ay tumutulong din para mas mapatipid ang konsumo ng gasolina na dinadala naman ng isang CVT type na transmission nito na kayang gumawa ng 15 horsepower at 13.8 Nm ng torque. Mas maging mabilis ang mil kesa sa dati. Ngayon ay tumatakbo ng hanggang sa 125 km/h. Ang fuel consumption naman nito ay nag-stick sa 5.5 liter pero matipid ang konsumo. Ay umubos ng 1 litro sa layo na 45 km. May dimension na para lang din sa height natin. Ang isang seating height na 778 mm ay kayang upuan ng hanggang sa 5'3" at nagkakahalaga ito ng hanggang sa 123,900 pesos dito sa bansa. Honda Winner X150. Isang pangkaragdagang modelo ng Honda na dinala sa Pilipinas nitong nakarang buwan, ang bagong underbone na nagpalakas ng imahe ng brand sa underbone segment at nagpasabik sa maraming mamamayan na nagnanais na magkaroon ng isang bagong motor na gaya nito. Ang Honda Winner X ang isa ngayon sa hinahangaang modelo bilang isang manual na motorsiklo na may natatanging disenyo at kasanayan sa paligsahan. Naglalaman ng modernong mga katangian at isang bagong kalidad ng makina. Nilabas ito sa Philippine market na may 3 klaseng pagpipiliang variant. Ang standard variant na nagkakahalaga ng 123,900 pesos. Ang ABS Premium na nagkakahalaga naman ng 129,900 pesos. At ang ABS Racing na may kabuuang presyo naman na 131,900 pesos. Ito ay pare-parehong mga nakakilis ignition system na rin at may design na sporty. Ang mga nagpapaganda palalo sa aerodynamic ay ang matatalas na edges ng mga pairings at garnish na nakakabit dito. Pinapagana itong motor ng 150 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke dual overhead camshaft at naka 4 valves na makina. Ginamitan din ito ng PGM-FI o program fuel injected type na siyang tumutulong mapatipid ang konsumo nito sa gasolina at maisaayos ang bilis na nagagawa nito sa kalsada. Naka-liquid cooled type naman ang cooling system para sa mahabang biyahe at isang manual transmission na may 6-speed gear shifting. Nagmagawa ng 15.5 horsepower sa kada 9,000 RPM at 13.5 Nm ng torque naman sa kada 7,000 RPM. Ang bilis nitong motor ay umaabot ng 130 to 135 km/h. Bagamat hindi pa gaanong nasubukan ng marami, ay nakakamangha na rin lalo pat nagkaroon ito ng isang fuel tank capacity na 4.5 liters at kumukonsumo ng 52.3 km/liter. Pagdating sa pagpapatibay ng imahe, ginamitan ito ng mga dekalidad na klase ng suspension mula sa brand na isang telescopic fork sa front at swing arm with center monoshock naman sa rear. Kasama ang makakapit na brake na naka-disc type na rin pati sa likurang bahagi. Meron din itong tinatawag na assist and slippery na nagpapalambot sa lever at nagpapadali ng bawat shifting. Ang mga gulong nito ay may sukat na 17-inch at mga naka-tubeless na rin. Pagdating sa iba pang bagay, kaya naman hinanga ng marami kahit kakalapag pa lamang sa Philippine market dahil sa pagkakaroon din ito ng maraming modernong katangian mula sa loob at labas. Ang mga ilaw nito na naka-LED type, headlamp at tail lamp at mga indicator light. Meron itong isang digital instrument meter panel gauge na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga pagmamaneho at may kasama na rin itong idling stop system na nagko-contribute sa pagtitipid nito kumonsumo ng gasolina. At bukod pa dyan, may mga safety features din ito na lubhang kakailanganin natin sa oras ng emergency. Gaya ng ABS o anti-lock braking system na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong naggamit sa hindi naasang pagkakataon. Sinamahan din ito ng bank angle sensor na para naman sa mga biglang pakurbada o bigla mong maibabank sa mga palikong kalsada na tumutulong sa maayos at ligtas na pagbabank nito. Bukod pa dyan, meron na rin itong USB port charging system para saksakan ng mga lobat na gadget. Naka-smart key ignition na may kasamang answer back key system at anti-theft alarm.
Meron itong ground clearance size na 151mm at sitting height na 795mm. Tumitimbang itong motor ng kabuuang bigat na 122 kg. Ang kabuuang presyo nito ay umaabot ng hanggang sa 131,000 sa pinakamahal na variant nito, Honda PCX 160. Sa mundo ng motorsiklo, ang mga scooter ay ikinategorya bilang pangunahing transportasyon sa bansa. Ngunit sa kaso ng PCX 160 ng Honda ay nakakapanginayang gamitin sa pangbara-bara lang. Dahil ang postura ng isang ito kung pagmamasdan ay napaka-elegante at napaka-maporma. Gayunpaman, alinsunod sa mga kapareha nito, itong motor ay maaari pa rin namang gamitin sa kahit saang lakad man, pang-service, pamamasyal at sa long ride. Ang pagkakaiba nga lang nito ay direktang ginawa ang modelo bilang isang touring maxi scooter na para sa syudad na kinakailangan ng marami sa pang-araw-araw. Nilabas ito sa bansa noong 2018 sa iisang variant ng ABS at may makina na 150cc. At ngayong 2022 ang bagong pag-update nito mula sa panlabas hanggang sa kaloob-loobang bahagi ay mas kinagiliwan pa ng marami. Dahil bukod sa makabagong estilo nito ay mas dinagdagan ang maraming features, pinalakas ang performance ng bagong makina at mas inimprove ang capacity. Na ngayon ay tinatawag ng Honda PCX 160. Ang unang makakakuha ng pansin mo sa motor na ito ay ang bagong sharply styled na LED headlight at taillight nito. Pagkatapos ay ang sapat na padded na upuan na may malalapad na sukat ay dinisenyo para sa parehong ginhawa at kontrol ng rider. Mayroong itong smart key system, LCD digital instrument meter panel gauge, storage box compartment na malawak ang sukat, at sa harapan ay may makikitang packet na may kasamang takip at sakit na pwedeng pagsaksakan ng gadget. At ang underseat compartment storage ay may kabuuang sukat na 30-liter size compartment storage na para sa anumang sukat ng helmet. Ang mil ng motor na ito ay pinapagana ng 157 cubic centimeter na displacement capacity. Naka-single cylinder, 4-stroke, 4 valves at naka-single overhead camshaft engine na kayang gumawa ng 15.8 horsepower at 14 Nm ng torque. Ang power output nito ay inilapat sa pamamagitan ng continuously variable transmission o CVT nito. At ang kabuuang bilis na naggagawa nito ay umaabot naman ng 125 km/h. Meron itong fuel tank capacity na 8 liters na kumukonsumo ng 1 litro ng gasolina sa loob ng 45 km na layo. Bukod sa nabanggit na LED lights at malaking capacity ng makina, pinapanatiling ligtas ng Honda PCX 160 ang rider nito gamit ang anti-lock braking system o ABS na konektado sa front wheel disc brake at nakabalot sa kabuuang sukat ng gulong na 130/70R13 sa rear at 110/70R40 naman para sa front. Ang front and rear brake ay parehong mga naka-disc type na binalutan ng mga naka-tubeless tires at parehong sinusuportahan ng magandang mga suspensions kung saan nagkukontribute ng magandang bounce sa tuwing may dadaan sa malulubak sa pamamagitan ng magandang klase na telescopic fork suspension sa front habang naka-dual shock absorber with coil spring naman ang sa rear suspension nito. Nagbibigay na mahalagang impormasyon naman sa rider ang malaking sukat ng digital instrument meter panel gauge nito. Binibigyan ka rin ng motor ng magandang security sa pamamagitan ng pass switch, keyless entry at may anti-theft alarm system. Kasama ang built-in hazard lamp para sa visual na paalala sa oras na mga biglaang paghinto sa gilid ng kalsada. Meron din itong isang sistema na tinatawag na idling stop system na nagkukontribute din para mas tumipid ang konsumo ng gasoline sa oras na maihihinto ang motor pansamantala sa mga traffic. Kasamang engine check warning, Honda Selectable Torque Control o tinatawag na traction control na para sa mga madudulas at mababatong kalsada. Ang sukat ng ground clearance nitong Honda PCX ay nasa 13.4 cm habang tumitimbang naman ang kabuuang bigat nito ng 131 kg. Dito sa bansang modelong ito ay kasalukuyang inaalok mula sa presyo na 131,900 sa standard na variant habang 149,900 naman para sa ABS variant na may mga kumpletong features. Honda Beat 110. Ang dami nag-aabang sa Honda Beat, ang motor ni Honda na sobrang tipid at napaka-reliable gamitin sa pang-araw-araw. Ginagamit ito ng mga delivery rider at ng mga naghahanap ng mas mahal ng contest sa Honda Dio at mas mataas na klase na kaya makipagsabayan sa mga high perform. Honda Beat sa bagong pag-update nito ay inilabas lamang noong nakarang taon. Ang pagkakaroon ng bagong external design sa frontal face
new look design na front shape, body graphic at mga color combination. Dito sa front, ang unang mo makikita ang bagong headlamp nito na naka-LED type na. Mas visible na ito sa gabi, mas magandang dating. Ang pagkakaroon nito ng dalawang klaseng variant na inilabas na rin dito sa Pilipinas, ang tinatawag na playful variant at ang premium variant. Ito ay kinukumpleto ng iba't ibang klase ng mga kulay. Pagdating sa playful variant, may 4 na klaseng kulay na pagpipilian, gaya ng Fighting Red, Pearl Silvestris Gray, Pearl Nightfall Blue, at Clipper Yellow. At ang premium variant nito ay may dalawa naman, ang Pearl White at ang Matte Gray Metallic. Hindi pa man natatapos ang taon ay naglabas din ng limited edition na Arctic White sa 50th anniversary na limited edition ng Honda. At pag-usapan naman natin ang ibang detalye nitong motor. Kasama sa mga nabago dito ang pagkakaroon ng charging port system. May dalawang console packet sa harapan, ang isa ay walang takip at ang isa naman ay meron. Kating sa ignition system, sinamahan na rin ito ng shutter lock at integrated seat opener. Di mo na kailangan pang tanggalin dito ang susi para mabuksan lamang ang upuan nito. Dahil dito ay less hassle na rin. Ang newly designed digital meter panel gauge din ito ay nakaagaw ng pansin. Meron na rin kasi itong kasamang eco indicator. Mas pinalawak pa ang impormasyon na binabahagi ng motor habang nakasakay ka dito. Kasama rin sa mga convenient features nitong bagong update na motor ay ang pagkakaroon ng retractable hook, standard flat footboard at pinalaking sukat na under seat storage na may 12 liters na. Hindi pa yun, sinamahan na rin ito ng side stand engine cutoff switch para sa mga taong nakakalimot magtaas ng side stand bago pa andarin ay safe na ito. Kasama rin sa mga nabago dito ang kabuuang timbang. Motorsiklong ito ay mas pinagaan para sa mas optimal na balancing. Mas compact ang disenyo nito sa bagong chassis frame, tinatawag na New Innovative Light Frame Chassis. Kaya ang pinakabuuang bigat nito ay nasa 90 kg na lang. Pagdating naman sa mga chassis and suspension, sa front ginamitan ng telescopic fork at naka-monoshock absorber naman sa rear suspension. Itong Honda Beat version 3 pinapagana ng 110 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke, single overhead camshaft at naka air-cooled type na cooling system. Sinamahan na rin ng ESP engine technology ng Honda para mas mapaganda ang tunog at ang fuel economy. Konektado ito sa fuel supply system na injected type at CVT type na transmission na kayang gumawa ng 6.63 kilowatts sa kada 7,500 revolution per minute at maximum torque na 9.3 Nm sa kada 6,000 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 90 km/h. Hindi at lang sa maraming kasabayan pero tamang-tama na rin sa pang-araw-araw na gamitan. Ang kabuang fuel tank capacity nitong motor ay mas pinalaki na rin sa pagkakaroon ng 4.2 liters. Matagal-tagal nang gamitan yan dahil matipid din kumonsumo ang motorsiklo na umaabot ng 58.2 km/liter. Mahabang-habang gamitan at malayo-layong ride ang gagawin mo dyan. At syempre nga pala, may bagong makina rin na inilagay sa motor na ito. Hindi ganun kabigat at magaan lang din dalhin. Kaya pati mga lady rider ay hindi mahihirapan dito. Ang bagong makina na may bagong combustion chamber na nagre-resulta sa kanyang high compression ratio na 10:1 dahil doon ay mas naging fuel efficient palalo. Bukod pa dyan, pagdating naman sa safety measure, itong motor ay ginamitan sa front ng single disc brake na may single piston caliper brake, habang naka-mechanical drum brake type naman ang rear brake nito. Nakabalot ito sa makakabit na tubeless tires at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 80/90R14 at 90/90R40 naman sa rear. Maganda ang klase ng aluminum cast alloy wheels nito. Bumagay din sa color combination nitong motor. Kating sa dimension, ito ay tumitimbang na 93 kg na lang. Ang ground clearance nito ay 146mm at may seating height na 740mm. Kaya pati mga lady rider o hindi mga pinalad sa height ay kakayanin pa rin itong motor. Nagkakahalaga ngayon ang kabuang presyo nito mula sa playful variant ng 71,400. Sa premium variant naman ito ay nagkakahalaga ng 72,400. Habang ang limited edition naman nitong motor na 50th anniversary ng Honda ay nagkakahalaga naman ng 74,900 pesos. Honda ADV 160. Isa sa pinakamagandang motor sa bansa na ginawa ng Honda ang ADV 160, isang dual sport adventure type na scooter na ipinakilala ng Honda sa bansa noong year 2020 pa. Sa unang bersyon nito na ADV 150, layunin nito na palakasin ang segment ng scooter bike sa bansa at sinamahan ng mga advanced features ng Japanese manufacturer na talagang sumukat din sa pagiging praktikal ng isang rider ang paggamit ng motor na ito. Dahil hindi lang kasi nakabase kung gaano kalaki ang presyo kundi pati sa mga nilalaman
na talagang mas makakasulit ka. Sabi nga ng iba, maigi na ring bumili ng mas mahal na bagay na tatagal naman kumpara sa mura na mas mapapadali naman. Kaya ano pa nga bang masasabi mo dito mga kaibigan? Hindi lamang din kasi pang daily commuting ride o maging pang long ride ay napapakinabangan, kundi pati sa mga rough road, off-road, adventure ay nagbibigay ng napakaswak na ride sa mga taong gagamit. Sa pagkakaroon ng malakas-lakas na rin naman na makina na powered by 157 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, liquid cool type at naka ESP Plus engine technology na ang nagpapaganda pa lalo sa takbo at arangkada sa pang-araw-araw na ginagamit mo ito. Mas magiging matipid din ang pagkonsumo ng gasolina sa pagkakataong ito dahil sa ginamitan ng makabagong specs sa buong detalye ng makina tulad ng fuel system na PGM-FI o Program Fuel Injected. At may fuel tank capacity ito na 8 liters na kumukonsumo naman ng hanggang sa 45 km per liter. Sobrang tipid kaya talagang magugustuhan ng kahit na sinong rider ang magkaroon ng ganitong motor na pagdating sa maximum output, ito ay may 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 14.7 Nm of torque sa kada 6,500 RPM. Kaya sa kabuang bilis ito ay nakagagawa ng hanggang sa 130 km per hour. Samahan pa yan ng mga advanced sense na teknolohiya gaya ng mga safety and security features, pagiging convenient, komportable at iba pa na tiyak wala ka na talagang masasabi pa. Sa kung gaano kaganda ang motor na ito, mga naka-LED type na ang mga ilaw nito mula headlamp, daytime running light, mga turn signal lamps at maging ang tail lamp nito. May USB port charging system na rin yan para dito ay pwede ka na rin mag-charge. Naka full LCD type naman ang instrument cluster with idling stop system, passing light switch, with hazard lamps, side stand engine kill switch at marami pang iba. At medyo panatag ka na rin dito dahil sa nakakilis entry na to. So ibig sabihin kahit papano ay hindi na rin basta-bastang makakarnap to. Kahit iwan mo pa sa labas ng bahay dahil meron na rin itong kasamang anti-theft alarm and answer back key system. At para naman sa safety features, ito ay naka ABS sensor na may HSTC o Honda Selectable Torque Control o sa ibang term ito ay traction control system na kahit papano sa mga alanganing pagliko, madudulas na kalsada o malulubak ay hindi tayo matatakot na daanan yan. Ang braking system naman ito sa front and rear ay pareho na naka-disc type. At ang mga gulong nito ay may malalapad na sukat yan. Pagdating sa front ito ay 110 by 80R14 habang rear tire size naman ito ay 130 by 70R13. Naka-tubeless tires at alloy wheels na rin ang mags nito. Pagdating naman sa mga chassis and suspensions, sa front ito ay naka-telescopic fork na ginamitan naman ng dual shock absorber na may paso na rin sa rear suspension naman ito. At hindi pa yun mga kaibigan, itong motor ay may kababaan lang din ang seating height na kahit papano ay kayang itayo ng hanggang sa 5'3" ang height na may kabuang sukat na 780mm at bigat naman na 133 kg. At para naman sa kabuang presyo nito ngayon, ito ay umaabot sa 164,900 pesos dito sa bansa. Honda Click 125. Hindi pa rin mawawala sa listahan ng pinakamabentang automatic motorcycle ni Honda itong Honda Click. Binansagan game changer ang motorsiklong ito at may tagline na redefine everything you know. Tinutukoy ang maraming pakinabang ng motorsiklong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Gamit pang service, pamamalengke at kung saan-saan mang lugar. Ginagamit din ito sa paghahanap buhay ng ilan nating mga kababayan gaya ng pagdi-deliver at pag-angkas. Pag sinabi kasing Honda Click 125 ang motor mo, well magtitiwala ka na sa matagal na panahon na gamitan. Ngayon sa bagong update nito ay talagang magugustuhan palalo ng kahit na sino man. Itong Honda Click 125 version 3 ay may bagong external design, mga decals at color combination. Bukod sa napaka-reliable performance, ang all-new Honda Click 125 ay idinisenyo din bilang isang stunner. Nagtatampok ang pinakabagong modelo ng impressive bold design, newly graphic at color combination. Na-refine ng front face at ang body image kasama ang magagandang decals. Nagdagan din sa player ng isang sporty na disenyo ng muffler na may aluminum end cap. Itong Honda Click 125 ay mabibili mo sa 5 pagpipiliang kulay gaya ng Pearl Crimson Red, Pearl Silvestris Gray, Stellar Blue Metallic, meron din Pearl Arctic White at Obsidian Black Metallic. Ang game changer na ito ay nagkaroon din ng mga modernong tampok gaya ng bagong USB Type-A na power charging port sa loob ng console box. Magbibigay sa iyo ng maximum power na 5 volts,
2.1 amperes para sa mabilis na pag-charge. Hindi pa yun, ang bagong external design ay mas pinaganda pa ng mga LED lighting system nito. Dahil dito ay mas mapapalawig ang visibility sa gabi kasama ang taillight at ang turn signal lamps nito. Ang dating digital meter panel gauge nito ay nagbibigay pa rin ng mas malawak na impormasyon sa mga rider na sasakay dito. Kasama ang ilan sa mga notification, sign, digital clock, RPM at speedometer. Ngayon kung gagamitin mo naman sa malalayong lugar, itong game changer ay talagang maasahan mo pa. Lalo na sa mas pinalaking underseat compartment storage nito na 18 liters. Kasya ang full face helmet at iba pang mga gamit. Ang bagong key ignition system naman ay nagkaroon ng magnetic ignition with shutter lock system at seat inject button para mas ma-ensure ang security at safety nitong motor. Kasama rin sa mga binago dito ay ang mga sukat ng gulong, bagong cast wheel design na alloy, isang wavy disc sa brake nito. Itong tires ay may kabuuang sukat na 80/90R14 sa front, by 90R40 naman sa rear. Gaya ng Honda Beat, itong Click 125 ay may bago ring makina. Isang bagong combustion chamber ang inilagay dito na nagreresulta sa mas mataas na compression ratio na 10:1 at mas napapataas nito ang fuel efficiency. At itong motorsiklo ay pinapagana pa rin ng mapagkakatiwalaang 125 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft at naka liquid cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng fuel injected type at ESP engine technology ng Honda. Kaya naman ang fuel tank capacity nito na 5.5 liters ay matagal-tagal ang inaabot at malayo-layo ang nararating sa pagkakaroon ng fuel consumption na 48 km per liter. Itong makina ng Honda Click 125 ay konektado rin sa CVT type na transmission nito na kayang maglabas ng maximum output na 8.2 kilowatts sa kada 8,500 RPM at 10.8 Nm of torque naman sa kada 5,000 RPM. Kaya ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 110 km/h. Pagdating naman sa magandang biyaheng ipinamamalas nito sa pang-araw-araw ay maaasahan mo rin sapagkat ang mga suspension chassis na inilagay dito ay mapagkakatiwalaan. Sa front ito ay naka-telescopic fork habang single shock absorber naman ang rear suspension nito. Pagdating sa safety measure, ang front brake ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear nito. Na sinama na rin ng combination braking system para kahit sa mga beginner ay napaka-safe gamitin ito. Dahil kahit isang brake lever lang ang gamitin mo ay otomatikong gagana ang front and rear brake nito. Para sa magandang sukat, ang motorsiklong ito ay nagbibigay ng magandang dimension para sa marami, lalo na sa mga lady rider natin. Ang kabuang haba nito ay nasa 1,919 mm. May lapad ito na 679 mm at may taas naman na 1,062 mm. May timbang na 107 kg at seating height na 769 mm. Kayang upuan o sakyan ng hanggang sa 5'2" ang height at kayang-kaya na rin ng lady rider. Ang kasalukuyang presyo nitong motor ay umaabot ng 80,900 pesos dito sa bansa.